Kung ayaw niyong magkagulo tayo rito, I suggest that I'll be the one to stay beside Norman, and these two will get their ugly faces out of here. Walang nagawa ang photographer, kundi ang paalisin ng dalawa. Siya naman ang ngiting tagumpay na lumapit kay Norman. Sa kanya ito sinamaan ng tingin. I'll deal with you later. Nagpasalamat si Norman nang matapos ang photoshoot. Kaagad siyang nagbihis upang hindi makita ang pagkabuhay ng kanya sa presensya ng katawan ng dalaga. Lalo na kanina na magkalapat ang kanilang katawan. Hindi man pansin ay naaakit siya sa dalaga. Bawat pose nila sa camera na may kinalaman sa pagkakalapit ng kanilang katawan ay sadyang nagpabuhay sa dugo niya. You have a nice body. Bumaling siya sa isang modelo na nagsalita. Nakasuot pa rin ito ng bikini. Nangaakit ang itsura nito. Kaagad niyang isinuot ang pantalon niya. Saka isinunod ang damit. Thanks. Pwede kang pang model. I don't think so. Lumapit ito sa kanya. If you want, you can come to my pad. You know, let's hang out. I am busy. Walang emosyong sagot niya. Mahinang natawa ang babae. Halata na hindi ito susuko sa kanya. Why not? Aren't you interested in me? Sorry, but I have a girlfriend. Nandito ba siya? Yes. Sabay silang bumaling sa nagsalita. Ang mukha ni Harleen ay hindi maipinta. Tulad ng babae, nakasuot pa rin ito ng bikini. Dalawang pangang lumapit siya rito. Kinuha ang telang nakabalot sa mesa, saka isinukob ang katawan ng dalaga. Have you lost your mind? Singhal niya. No, idiot. Ikaw, have you lost your mind? Baka pati ang iyon nabaliw na rin dahil sa mga babaeng yumayakap sa'yo. Mariin siyang napapikit, saka malalim na napabuntong hininga upang kalmahin ang sarili. Hindi niya alam kung matatagalan pa ba niya ito. Kung alam lang nito kung kaninong katawan na wala sa katinuan ng pag-iisip niya. Bakit ka nandito? Para sunduin ka. San ka nagpunta kagabi? Tanong niya nang maalalang hindi nito pagsipot sa kanya. Natulog ako ng buong gabi na ang damit mo ang suot ko. Napapantastikohang tumingin sa kanyang dalaga. Eh bakit hindi ka naghubad? Tutal naman doon ka magaling. Dahil baka biglang sulpot ka na naman at kung ano-ano na naman ang ibato mo sa akin. Mahinang umingos ang dalaga. May ibinulong ito pero hindi niya narinig. Magpapalit na ako para makaalis na tayo. Inis siyang pinanlakihan ng mata ng dalaga. Nagbabanta ang mga yun sa kanya. Don't you dare flirt. Puputulin ko yan. Napamaang siya habang sinusundan ng tingin ng dalaga. Nang mawala na ito sa kanyang paningin ay bumaling siya sa babaeng naroon pa pala. Sorry, my girlfriend is possessive. Nakangiting iniwan niya ang babae. Nagtungo siya sa kinaroroonan ng photographer na abalang pumipili ng larawan nila ni Harleen. Can I talk to you? Singit niya nang makita ang magkadikit na noon nila ni Harleen. Ang kanilang mga mata ay magkatama, katawan nila ay magkalapat. Pwede na ng pang-hot magazine. Natutuwang saad ng photographer. Pwede ko ba kayong i-include sa magazine? No, tiimbagang niyang sagot. Kung ang paglagay nito ng larawan nila sa magazine at pagpiyastahan ng katawan ng dalaga ng mga manyak, wag na lang. I'll pay you. Umiling siya. Pakibura na lang lahat ng larawan na meron siya at ako. Mamili na lang kayo ng larawan namin ng mga modelo nyo. Napakurap ang photographer. I don't want any other man staring at her body. Okay. Aligaga nitong binura lahat ng kinuha. Pinanood niya ito ng gawin iyon. Hanggang sa wala nang matira. Okay na? Salamat. Iniwan na niya ito. Sakto naman ang paglabas ni Harleen sa banyo. Wala nang make-up at nakapusod na ang buhok nito. Ang salamin nito ay nakasuot. Animoy striktang propesor sa isang paaralan ng itsura. Gayon pa man ito ang gusto niya sa babae. Kahit pa nagandahan siya sa itsura nito kanina, mas gusto niyang ibinabandera nitong simple ngunit maganda nitong muka. Walang kahit na anong kolorete. Tumaas ang isa nitong kilay. Ano? Ayun na naman ang pagtataray nito sa kanya. Wala. Saan tayo pupunta? Sa wedding party ng pinsan ko. Tinalikuran siya nito at nagpaunang maglakad palabas ng bar. Sinundan naman niya ito. Pareho silang huminto sa pulang kotse. Kumikintabang sasakyan. Hindi makitaan ng kahit na anong gasgas. Bago mong sasakyan? It's yours. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi makapaniwalang bumaling kay Harleen. Pero nainsulto siya. Sino ba ito para suhulan siya ng ganoon?
Hindi porke mayaman ito'y gagawin lang nito ang gusto sa kanya. Makakaya pa niya kung tarayan siya nito. Pero kung ang dignidad niya ang pag-uusapan ay hindi na siya papayag, iyon na lang ang natitira sa kanya. Tumiim ang bagang niya. What do you think of me? A gold digger? No. Ano to? Kotse. Alam kong kotse yan. Why are you giving it to me? Kung iniisip mong bago yan, nagkakamali ka. 5 taon na yan. Hindi ko nagamit dahil ibinigay sa akin ng daddy ko yung mas lumang sasakyan. Saad nito? You know, junk shop, kaya pinakuha ko kay Migs. Bakit mo ibibigay sa akin? Kasi alam ko namang magiging safe sa'yo yan. Hinaplos nito ang kotse. This car is very precious to me. Regalo to sa akin ng lolo ko. Kung ganun, ay bakit mo nga sa akin ibibigay? Kung regalo naman pala sa'yo at mahalaga sa'yo. Because I don't want to keep it anymore. Nag-iwas ng tingin ng dalaga, dahilan para hindi niya mabasa ang emosyon sa mga mata nito. Umikot ito sa kabilang pinto ng sasakyan. Bago nito buksan ang pinto ay nagsalita pa ito. Kung nainsulto ka dahil ibinigay ko sa'yo, bakit hindi mo nalang hulugan? I'll give you a discount. Pagkasabi niyo ay pumasok na ito sa loob. Hindi na nagulat pa si Harley nang pagdating nila sa venue na pagdarausan ng wedding party ni Natalie ay wala silang makitang maraming bisita. Mabibilang lang ang mga taong naroon. Ang pamilya nila. Pamilya ni Natalie sa side ng kanyang ama at pamilya ng asawa nito na mangilan-ngilan lang ang naroon. Tulad niya, si Natalie ay lumaking hindi nagkaroon ng matalik na kaibigan. Lumaki silang sila-sila rin na nagkakasama sa lahat ng bagay. Si Migs at Saidan lang ata ang merong kaibigan sa labas. Kaya malamang hindi sila kagaya ng mga ito na masyadong easy-go-lucky. Bumaling siya kay Norman na baka sa mukha ang pagkalito at pagkamangha. Marahil ay hindi iyon ang inaasahan niyang itsura ng venue. Sa isang private beach idinaos ang kasal ni Natalie. Walang magarbong reception, palamuti, musika at kung ano-ano pa na dapat ay meron sa isang kasal. Ngunit hindi naman iyon kasal na inaasahan ng lahat. Sa katunayan ay matagal ng kasal si Natalie at Leo. Hindi nga lang nagkaroon ng reception at ang dalawa lang ata ang nakasaksi sa lahat. Kaya heto sila at sineselebrate ang kasal na hindi naman nila napuntahan. Hinila niyang binata papasok sa isang malaking kubo kung saan naroon ang mga pinsan niya at mga asawa ng mga ito, abala sa pagkakwentuhan. Tulad ng inaasahan ay wala roon si Alexa. Hey! Bati sa kanya ni Corina nang makita siya. Ang mga mata nito'y tumuon kay Norman. You must be... Shut up, Corina. Seryoso suway ni Aaron. Batid niyang iniisip nitong huling usapan nila sa isang restaurant. Umawang ang sulok ng labi ni Corina. Halatang nagpipigil ng ngiti. What? I'm just greeting him. Ano na naman bang problema mo? Sa itsura mo kasi, mukhang may hindi maganda kang sasabihin. Nakangiwi namang sabi ng asawa nito. Umingos ito, pero naroon pa rin ang nakakalokong ngiti. Hindi na kayo nasanay sa akin. Pinaupo niya ang binata sa tabi ni Aaron. Ang tabi lang kasi nitong may bakante. Hi, bati ni Norman. Naiilang sa mga bagong kasama. I am Norman. Nakikita niyang natetense ito na makasama ang hindi pamilyar na itsura. Nice to meet you, Norman. I am Aaron. I know a lot about you. Umangat ang noo ni Aaron. Namangha sa sinabi nito. Kaagad rin iyong bumaba sa kasumeryoso. Believe me, you never know a lot about me. I am Isabel. Imunestra nito ang asawa. This is my husband, Lucas. Hey, welcome to the family. Nakangiting inilahat ni Lucas ang kamay. Tinanggap naman iyon ni Norman. Thanks. Nagulat siya nang maglahad rin ng kamay si Isabel kay Norman. Ang mukha nito ay nagpapakita ng pagka-interes sa binata. Hello. Nahihiyang tinanggap iyon ni Norman. I am pleased to meet you. Bumaling ang binata kay Corina. I know you. Yeah? Bumaling ito sa asawa. He knows me. Si Aspen naman ay sumama ang tingin kay Norman. Gusto mo rin bang makilala ang kamao ko? Napamaang ang binata sa inasta ni Aspen. Sinamaan naman niya ito ng tingin. Nagpakilala rin si Saidan at ang asawa nito. Sumunod naman ang kapatid niyang si Migs at ang asawa rin nito. Nang matapos ang sandaling yun ay namatay ang usapan. Nagkaroon ng saglit na ilangan sa pagitan nila. So I heard you guys are dating. Lihim siyang nagpasalamat ng buhayin ni Isabel ang usapan.
Nagsalin ito ng wine sa baso. Yeah. Huwag kang mahiya sa amin. Mukha lang kaming nangangagat, pero mababait naman kami. Sabat naman ni Isabel. Pakiramdam niya hindi ito ang Isabel na kilala niya. Mahinang natawa si Corina. Ikaw lang naman ang nangangagat sa aming lahat eh. Sinali mo pa kami. Hindi pinansin ni Isabel ang kapatid. Pagkusay kay Norman ito nakatuon. Anyway, kailan kayo nagkakilala? Si Isabel ang tipo ng tao na hindi nag-uumpisa ng kahit na anong usapan. Ang inaasahan niyang magtatanong ay si Corina na madaldal sa kanilang lahat. For how long have you been dating? A month, I guess. You guess? Kumunot ang noo ni Isabel. Ngayon lang ako nakarinig ng nagde-date na hindi alam kung ilang buwan na nagde-date. I thought dating date are supposed to be special. Hindi mo nga na-experience ma-date eh. Natatawa namang ani ni Corina. Ang atensyon ay nasa binata rin. You know, my sister here never dated. Actually, she got pregnant before she even know those stuff. Shut up! Singhal ni Isabel. At bakit sa akin nabaling ang usapan? I am talking to him. Pwede bang hinay-hinay sa pagtatanong, Isabel? Singit naman ni Megs. Ako dapat ang nagtatanong dahil kuya ako. Bumaling ito kay Norman. So, gaano mo kakilala ang kapatid ko? More. Bumaling ito sa kanya. Like she ever imagined. Napalunok siya at nakaramdam siya ng kilabot sa katawan. Hindi niya maiwasang isipin na isa itong serial killer na inaaral munang mabuti ang biktima bago patayin. Kung yun man ang plano nito sa kanya, kailangan niyang magdoble ingat. Pero sa itsura ni Norman, sino nga bang mag-aakala na nagtatago ritong isang kriminal? Mukha naman itong desente. Malinis ang katawan at hindi bakas ang pagkakonsensya. Marahil ay iyon talaga ang intensyon nito. Ang huwag ipakita kung ano ang tunay na ugali upang makuha ang loob ng kung sino mang gusto nitong mabiktima. But not me, Norman. I will not fall on your tricks. Sisiguraduhin kong sa ating dalawa, ikaw ang mahuhulog sa patibong ko. Nag-iwas siya ng tingin sa binata, saka ngumiti sa mga pinsan niya. Nasaan si Natalie at Leo? Gusto ko silang makausap para makongratulate man lang. Gamit ang nguso ay itinuro ni Migs ang pinsan sa isang kubo kausap nitong ama. Siya at si Natalie ay parehong malayo ang loob sa ama. Ngunit hindi naman kasing istrikto ng ama niyang ama ni Natalie. Babaero lang. Looks like they've forgiven each other. Umingos si Isabel. Ano namang kasalanan ni Natalie sa kanyang ama para patawarin siya? Huwag kang ang epal, singhal ni Corina. Palibhasa hindi mo pa rin kinakausap si Papa. Hindi sumagot si Isabel. Nasaan pala si Alexa? I haven't seen her for a while. Ani ni Saiden. Oh, that girl? She's living with her nanny. Sagot ni Corina na hindi man lang nag-aalala sa kapatid. Pinayagan nyo? Baling ni Migs kay Aaron. Nagkibit-balikat ito. It's her life. She is smart and we know that she can figure the life she wanted. Alam naman natin na yun ang gusto niyang buhay. A simple and stress-free life. So yeah, we let her go. Wow, I miss her already. Nalulungkot na ani ni Migs. Sana lang makatagpo siya ng lalaking mamahalin siya. Kahit iba na ang takbo ng buhay niya. Sana. Bigla ay tumingin ang lahat sa kanya. Kumunot ang noo niya sa mga ito. What? Sana ay mag-asawa ka na. Saad ni Migs. Sana. Segunda naman ang lahat. Pagbalik sa rancho ay doon lamang niya nakausap si Natalie. Nagkaroon sila ng tahimik at masayang pag-uusap na malayo sa iba nilang kasama. Nakikita niya kung gaano kasaya si Natalie sa napiling buhay, sa magiging anak nito, sa asawa at sa bukas na haharapin nito. Nasaksihan niya kung paano ito magdusa. Nakita niya kung gaano ito naghirap nang mawala si Leo. Kaya naman nararapat lang na sa kabila ng lahat ay makuha nitong kasiyahang hinahangad. Wish that you as well. Napukaw siya. Why me? Bakit sa akin na naman napuntang usapan? Bumaling ito kay Norman na ngayon ay kausap ng kanyang lolo, ina at kapatid. Ang mga ngiti sa labi ng binata ang tanda na hindi ito pinapakitaan ng masamang pagtrato ng pamilya niya. Kung alam lang ng mga ito, we all like him. Him? Umingos siya. Hindi siya katulad ni Ellis. He's more often to our family.
Mukhang hindi nag-aalala kung may masabi ang pamilya natin sa kanya. I can sense that he is more than just he looks. An ex-convict. Bulong niya. What? Tanong ni Natalie. Wala. Kamusta ang relasyon niyo ng daddy mo? Natigilan ito sa tanong niya, ngunit kaagad rin naman iyong nabawi. We are working it out, though. I am not expecting anything from him anymore. Sanay na ako na humihingi siya ng tawad at nangangako, tapos hindi rin naman natutupad. But I forgive him. That's all it matters. Tumango siya. How is your relation with your dad? Still. Oh, nadidismay ang ani to, sa kapilit ng ngumiti. I know you guys are going to be fine. Hintayin mo lang kung anong plano ng Diyos sa inyo. Anyway, we are having a bonfire later, so don't go anywhere. Okay, tumayo ito. Maiwan muna kita, titingnan ko lang kung anong hapunan. Tumango lang siya bago siya iniwan ni Natalie. Nasa ganoong sitwasyon siya nang lapitan naman siya ng kanyang ina. Ma, I like him. Oo? Kaagad niyang hinanap ang binata. Halos panlamigan siya nang makitang kausap nitong kanyang ama. He is talking to dad. I know. Looks like your dad likes him too. What? Hindi makapaniwalang Anya. Hindi niya alam kung anong klaseng pambibilog ang ginawa ni Norman para makuha ang loob ng kanyang ama. How? Gusto niyang sabihin sa ina kung anong klaseng tao si Norman. Pero natatakot siyang madismaya na naman ang kanyang ama sa kanya. Sa nakikita niya nagkakamabutihan nga ang mga ito. I know it's hard to believe, but Norman was sent here to you on purpose. I don't believe in destiny or fate, Mom. Walang emosyong Anya. Hindi siya magpapaapekto sa nakikita. Hindi siya mahuhulog sa pakulo ng binata. Sisiguraduhin niyang bawat galaw nito ay nakaabang siya. Kung ganon, anong dahilan ni Norman dito? If you don't believe in such things, why is he here? Dahil ang gusto lang naman niya rito ay ang anak na maibibigay nito sa kanya. Wala nang iba. Do you love him? Mom, napakurap ang kanyang ina. Sa sagot niyang yon, alam na nito kung anong nararamdaman niya. Nadismaya ito. Huwag mong hahayaang pumasok sa buhay mong isang tao kung wala ka rin namang plano na ingatan siya. You don't deserve him, Harleen. Pagkasabi niyon ay tinalikuran na siya. Wala siyang nagawa kundi ang sundan na lang ng tingin ng kanyang ina. Nang sumapit ang hapunan ay masayang naging salo-salo. Ngunit siya ay tahimik at pinakikiramdaman ng kanyang ina na hindi na siya tinapunan pa ng tingin. Napuno ang mahabang mesa ng iba't ibang klase ng putahe na pinagsaluhan ng iba't ibang pamilya. Kapag may oras ka, Norman, bisitahin mo kami sa bahay at maglaro tayo ng chess. Aya ng kanyang ama kay Norman. Dahil doon ay nawala ang atensyon niya sa kanyang ama. Opo, tito. Titingnan ko ho kung may oras ako. I am sure you do. I heard that Harleen put an investment to your bar. Hindi ka na mahihirapang humanap pa ng time. Pupuntahan ko rin ang bar mo. Ani naman ni Migs. Me and Louis. Bumaling siya kay Louis na naroon din. Yeah. Segunda nito. You know what? I think you and I can do partnership. Gusto ko ring mag-invest sa iyong bar. Hindi ko na bar iyon. I used to be the owner. Nakulong ka nga pala, no? Nanlaki ang kanyang mga mata. Otomatikong tumungo sa kanyang ama upang tingnan kung anong magiging reaksyon nito sa sinabi ni Louis. Ngunit ganoon na lang ang pagkagulat niya nang wala man lang bahid ng pagkadisgusto sa mukha ng kanyang ama. Maging sa lolo niya na tumatangu-tangu pa habang nakatingin kay Norman. What's going on? Hindi yun ang inaasahan niyang reaksyon sa mga ito. Hindi yun ang nakasanayan niyang makita. Sa mga oras na yon, parang siya lang ang may ibang reaksyon sa lahat. Siya lang ata ang negatibong iniisip ng mga sandaling yon. Tumango ang binata. Yes. Yun lang ang naging sagot nito. Hindi niya nakitaan ng pagkahiya ang binata. Nagkaroon ng tensyon sa paligid. Bigla ay nakaramdam siya ng pagkahilo at pag-ikot ng sikmura niya. Animoy masusuka. Nakaramdam rin siya ng paninikip ng dibdib. Kaagad siyang tumayo. Excuse me. Nagmadali niyang tinahak ang labas upang makalanghap ng sariwang hangin. Huminto siya sa ilalim ng malaking puno at doon isinandal ang nanghihinang katawan. Naguguluhan siya sa mga nangyayari. Lalo na sa reaksyon ng kanyang ama nang sabihin ni Louis ang nangyari kay Norman. Napahawak siya sa kanyang ulo. What was going on?